Hello, good afternoon everyone. Welcome back to Kareel Talk and happy Sunday to all. We will be having episode 39 this afternoon and we are thrilled and excited to have you continue viewing, continue watching us, and we will discuss a very interesting topic later on. So let's wait for my friends to join me. So how's everyone? Hope everyone is doing well. Okay ba inyo ang weather diha? So aside from the episode that we will be having this afternoon, napod me raffle later on. So continue commenting, comment down below. If you happen to watch this live, allow us to know, comment there, so we can include your name in the raffle. Once again, to my lovely friends, Agnes and Rosel, and to our lovely couple here, Steve and Mom Joy, and also to our viewers, good afternoon, pleasant Sunday to all of us. So not every couple is blessed with children. Some are, some aren't. So what happens when life doesn't go as planned? How do couple find joy and true happiness or fulfillment? That is the topic that we are going to explore this afternoon. So to kick off, I'll turn over the floor to BFF Agnes to introduce the lovely couple, and later on, BFF Rosel to lead the conversation. Take it away, ladies. Thank you, BFF Kim. Happy Sunday to everyone. Our special guest for today is our fellow Boholanos, and they will be celebrating their 15th wedding anniversary next month, April 24th. Both of them are educators, finished their bachelor's degree in elementary education from Bohol Northeastern Colleges in Ubay, Bohol. The love quote they have is "True love waits." Friends, ladies and gentlemen, please help us in welcoming our special guest for today, the lovely couple, Joy and Steve Ampo. Welcome! Welcome to Kareel Talk. Welcome, Steve and Joy. Thank you for accepting our invitation. Okay, so I'll be the one. I'm Rosel, and I'll be the one who's asked you a question and hear your opinions. Okay. Anyway, before that, kamusta man mo diha? Kamusta man yung Sunday? Oh. Blessed Sunday. Ang weather, okay, nais ka ayo nyo hang background o asa man maron? Sa asa? Simbahan. Oh, nice. Very nice. Diyan yung tinago, Dawit. Oh, wow. Okay. So, I'm gonna start asking questions and hearing your opinion, okay? So, my first question to you guys is, what are some common factors that affect contentment in your relationship, and how do you address them? Sa ang duha, factors that affect common factors, number one is having no child. Then, ikaduha, finances. Ikatulo, character nga, sa panakadang luuran bitaw. Kanang jealousy and envy. Yeah, pride. Una sa mga factors na naka-affect. Yeah. Miss Joy, can you repeat the first one again? Alam mo man, having no child, kanang samo is walang may anak. Ikaduha, finances. Ikatulo, jealousy and envy. Ikaw pat, pride. Muna sa mga common factors na maka-affecto sa contentment. Okay. Ipalahulahan, kaya mag-distracted. Si Sir
Steve, naa ba kay i-add ana, sir? Oh, kana. Naa kay i-add nga answer, sir? Sorry ha. Sabag yun ang iyong background, no? Dili kayo maklaro. Sayang manggod kung dili maklaro ang iyong answer. Ayaw Sige. na lang kapag earpiece. Ayaw na lang kapag earpiece. Si Joy na lang maggamit sa earpiece. Oo, sayang. Oo, ganun. Mas klaro siya. Mas klaro. Ang feedback man, yun ang nakuha natin, ang feedback man. Oo, mas klaro siya. Mas klaro ang test. Yes. Yes. Mas klaro. Wala na mo ito. Pero madunggan mi ninyo. Oo. Okay, very good. Madungog ako ni. Yes. Clear. Asa ako asif. Sa kami ni Sif. Sa nag-video kami, nag-desire ko ako yung prayer sa Ginoo nga Lord kanang tagaan mi anak. Niya sama sa Ginoo na kanang yabot na LDR man mi, long distance relationship. Nya ako kay nag-work man ko sa sa Trinidad si Sim Pod na ako siya lagi sa Panglao. So among relasyon is LDR, long distance relationship. Niya sa usa ka tuig magkita kami og kaduha or katulo. Oh my God! Nya kung murag siman daw, siman. Oh, I know! Oh my God! Okay. Sa wala pa ko nakatrabaho sa DepEd, sa first year na mo sa among pamilya o LDR journey. Ako nag-teach ko sa private school sa Trinidad. Siya po, nagtrabaho po siya sa Panglao. And then, nag-desire po mi nga baka-anak. So, sa ako murag sa isip usa ka babae niya, ang gi-desire is fulfillment manggid sa usa ka asawa nga kana bitong makahatag na kay kaugalingon nimong anak. Nya mo to say kinahanglan na kana nag-pray jud ko sa Ginoo nga Lord, tagaan mi nimong anak. Every night nag-pray ko sa Ginoo, every time na bisita ko ni Steve kay sa Panglao, mo cry out jud ko sa Ginoo nga Lord, please kana bitong pag-ampo sa Ginoo nga Lord kanang let me experience kung sa gid ng motherhood. Let me experience how to become a mom. Mabuti prayer na every night mag-cry out ko sa Ginoo. Kay feeling na ko, incomplete ko na ikulang sa ako na something na missing o na mauna siya ang pagka-having a child. Na mo to nga, kada gabi, nag-pray ko sa Ginoo, akong itapion, akong kamot sa ako ang diyan, ako Lord, anang akong pangayoon mo Lord God, na i-bless nimo akong womb, open my womb Lord. Every night ito, mag-cry out ko sa Ginoo. Then unexpectedly, niuli ko sa Trinidad, dito to na po na found out na buntis di ay ko. Nga, kuan man siya kanang akong pag-pregnancy is kuan man siya, dili man siya kanang tawag anang kanabitang dili siya bitang presa uban nga okay ra. Ako, normal ang uban kaya ako taas man ang BP. Na ay ng ko. So, I stopped working sa private school din medyo na anhin ako o kanang Panglao para mag-usa na ministry. Nya during ako sa span na mo sa amo ang mag-disip uyab mi sa una pero LDR gihapon.
Makita ra video og kanya ko sa duha sa usa ka tuig. Oh Nasulo niya sa una. Amang gyud nang cellphone, wala pa man ang unlimited call, wala pa gyud na siya. Unya, ano mo is ang among relationship LDR yun. Pag nakita namin, Silby, nanay adjustment sa amo ang character. Adjustment kaya laki naman dyan na mag-ipon. Dahil man ang uyak, dahil man ang ipon na. So, adjustment sa iya, ang kanang ipon na ni, adjustment po sa ako, kay buntis po atong panahon na. Then, ato pong panahon na, naingon ko nga, ang number one is kanang pagbuntis, having no child, na ikaduha is finances. Sa ako pagbuntis atong mga panahon na is, grabe yun ang pagsulay. Kaya sa finances na mo, nabot dito sa point na, kanay bitang, kung test kita ayon sa Ginoo na ato panahon na ang trabaho ni Sid is gamay pa ang income sa unang panahon dili naman ang karon niya sa unang pa tungod pa stop working so siya gid ang gisaligan sa panahon nga buntis ko unya siya kay 3 months siya anang bill sa ilahang trabahoan bill man siya so uli siya sa balay magsuti man siya kalauna niya uli siya kahapon kay ang iyang pagkaon ihatag niya nako. Yan ang panahon nga kanang kung na gito siya gilugaw, lugaw na ko, nabuntis ko, na ito ang finances na sa unang panahon. At the same time, ko niya magpa-check up sa doktor, nga ang tambal pod nga ibisita sa doktor sa pregnancy nga albumet mahal pod kaayo. So niabot ito sa punto si Ma'am Agnes, Ma'am Rose na hilak dito sa Ginoo. Og niabot ito sa punto nga kanang ang baby sa akong tiyan, wami kahibalo nga patay na dahil siya. 8 months to mga 8 months and 2 weeks. So 2 weeks na lang siya nga magmugawas mga anak ko. Then, natigaman ko kay naman nga akong tiyan magbusog. So nagpa-check up niya. So pagpa-check up na mo, muna ko na-found out siya nga ang baby patay na sa akong tiyan. So moto ka ng si Ma'am Agnes na grabe yun ang kanang pagsulay. Hinap ito sa Ginoo pero kanang sa atong panahon karon may sila kanang postpartum Ragwa jud ko kapilan na siguro kay nga kung yun na nga Lord kaya ka na mo ni right out hilak na mo sa Ginoo niya. Atong panahon na uli na ko sa balay, pasalamat ako sa Ginoo atong panahon na buntis ko ang ano pong kanang OBGYN, ingon man siya nga, ang Joy, since ang bata is patay na sa imong tiyan, kinahanglan jud ka mo utong, hindi ka na ko i-cesarean kay nakamasto pa ka, napatay ang baby. Gawas unta kung ang baby buhi, isisayan ka na ko. Kumato siya nga sa utong, muna ko ipasalamatan ko sa Ginoo nga ang doktor bitaw na atong panahon is grabe yun si Lord nga wala bitaw mi patay si baby tapos nakagasto kami. So, ito, dito tama na ito, muna. Nakagasto kami, yung pag-uli na mo sa balay, wala mo po kita sa baby. Pag-uli sa balay, as a mom na bitaw, although wala na ko akong anak, every time na muto, bitaw ako ang breast, ang gas, ang luha, maghilak po niya ako rausa, kay hindi mag-isip, niya, panahon na akong katumbungan, ang Ginoo. Kaya ikaw rausa, pero kanang wala kay kauban atong panahon na kay ang family tuwa sa Cebu pero ako wala ko koy parent kaya akong mama 14 years old pa ko namatay na akong mama high school na ko namatay pa akong papa then I only have one brother niya atong panahon na is kanang distance me na ako kay graduate nito as a working student si save for working student then kami minsan pa sa kalisod, wala higmiingon nga niipon sa among ginikanan o sa gikan na nagsib na nag-pray sa Ginoo nga makastand ni nga sa amo ang kaugalingon. Sa mga panahon nga pagsalay, nasuporta ko silang nanay, mama ni Sib, mga isuo, nasuporta sila. Kaya ang kami, ako po ato, wala pitaw kay kasundugan. Every night, sa Bible, makila ko sa Ginoo ko, Lord, kanang ito ba yung ako pag-ampo, then, kanang, ko, Lord, na kay purpose, imo ang paghatag, imo po ang pagkuha. So, naghilig ko po ako sa Ginoo na
Okay. I-pray dito na ako sa Ginoo, pero tungod sa kanang kay balo sa plano sa Ginoo, pero sa kasing-kasing nga ang plano sa Ginoo is mas habog pa kaysa aking mga plano. So, pray ko sa Ginoo nga tabangan ko ni Lord nga mahimo kong ligon, nga makaya na mo ang pagsulay. Kay finances, itulayan mi, sa amo ang faith, itulayan mi. Unya, katunga tayo, nag-abang kapod mi. Marami na bitang no permanent address in PA, no permanent address, nag-abang kami. Ma'am Joy, Yeah. Ma'am Joy. Ma'am Joy, how long it's been? How many years ago then when this happened? Sorry to interrupt. Kali siya na, nahitabo ni siya 2011. Kaya kasal man mi 2010. 1 year after, nabuntis ko. Then, ano sa 2011 ako na-experience. Kanya, pagka 2016, pagka 2013, nibalhin ko sa Cebu. Kaya dito na naman lang po nang-apply. Then, nakasunod man po sa sa Ginoo nga. Mas nisamot ang among distance. Kasi siya sa anhi sa Pakaklaw, ako, ato po sa Cebu. Cebu. O, ato po na time, si Steve, nag-eskwela na po siya ako. Kaya ako naman po sa public school. So, siya po, ako po siyang i-encourage na mo-pursue for your course, no? Kung nag-eskwela siya o education, at the same time, nagtrabaho sa mortgage lang. Kanya, sa nag-desire gihapon ko, Lord, kanang longing sa usa ka asawa, longing nimo nga ang having a baby is what makes you fulfilled. Ito akong feeling sa una, Lord, kana I desire, Lord God, natagaan ko din ko na. So, kapag 2016, nabuntis na po atong panahon na. Then, pero, atong panahon na nga nabuntis ko, nagtrabaho, maka-provide na ko financially, receive po, maka-provide na financially. Then, nanay mga tambal ng gikante. Pero ang akong baby, awat ito ang gipangandaman. Sa first baby na mo, murag, nangandam pero kulang. Pero sa second baby, nangandam sa baby, physically, nag-check up ko, ako private na OBGYN, OBGYN, tapos, pati pa na ko na, ang akong tiyan is, sa second baby na ko, kuhaan gihapon ko. 6 months, and 2 nagbakit na pito. Yan mo itong gidako sa kanang sa provincial hospital. Sa Cebu nga Soto. Sa Cebu. Then, wala ko po kahibal. Abi na ko nga, ang baby is, sana man kunisip, kumusta ang baby, yun siya nga, okay ra. Kanakadong pagpanganak, nakadungog mo ko, may sinak sa bata. Kanya, atong panahon na, wala medyo ko naghuna-huna nga, patay na din po na akong baby. Ang among baby, nabuhi ra siya og 2 days. 1 day and a half. Tapos, si experience siya, isaon din lang po sa kaamahan ko nga siya pinagpapitay sa baby. Isulti man siya na ko nga, siya ko nung inang-pump kay Kato. Ato nga time kay wala di siya available na oxygen ato nga time sa Soto. So ang gibukas ato is habang sa bata sa mga ginhawa, pagi raw pa. May pag-pump ram, si mo ay nag-pump ato for ilan man? 36 hours siya mo ay mag-pump. Oh my God. Tapos ako po, wala pa man siya available na oxygen ato nga time. Ako maguwang nag-pump sa ako Tapos si nag-pump sa baby. Kaya kato nga time, physical wala condition. Yeah. Oto siya nga, pagka kumana ato, pag uli na ako sa balay, wa man ko'y nakitaan nga, naghanap ko plano, bitaw, mga plano na ko nga, ang ako ibutang kaya. Ato mga time, na nako'y pagaling ng balay, na ang finances, tapos ako mga plano mga Lord, magpalit kong crib, ang hinakikitang, ang kinsay mo bantay, our well planned. Kanya,
pag-abot na pa sa balay, what ko nakita nga na crib, walay baby. Pero sa hospital, inan po ni Sib na okay ang baby. Wala dyan po nila sutihanan sa hospital pa lang. Pag uli na, sutihan po nila niya. Pagkakuhaan ako, kanang ang pain, pero kada bitaw surprise na ko akong kanang pain, and for the second time naglong ko nga na ako ikaw galingon nga baby, naglong ko nga kana bitaw to have a complete family kay sa unang panahon I thought na ako nga bitaw kung ang banag asawa nay anak mo na siya yung meaning nga kumpleto ang pamilya. So mao po ang ako ang kana bitang perspective sa unang pagkantaw sa una ako Mao na imo. yan niabot sa punto na ako ra maghihapon ato sa balay siya na aman din hingi uli naman siya nya matang gabi maghilak go mag-pray out ko sa Ginoo nga every time na po namuto na po ang ako ang gatas magdangoy-ngoy bitaw ko sa paghilak Lord pero wala ko ni question sa Ginoo ako nga time kaya nakabasa man ko nga ingon si Lord nga, never put a question mark for God has already put a period. Ito, sige Lord, nga, nag-pray ko sa Ginoo sa mga time, sa diyan nga malandong ko, ingon si Lord sa ako ako ang paghatag, pero ako po lang pagpawig. So, naghilap ko sa Ginoo, nga, sa diyan nga malandong ko sa pulong sa Ginoo, ingon si Lord nga, many are the plans of a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Na ako'y mga plano, man akong plano, pero ang tubag ni Lord sa ako ang akong plano, mas habog kaysa imong plano. Ang akong purpose, mas maayo kaysa imong ha. Naman to nga, ni-ask ko ni Steve kay, pwede pa man ko magbuntis. Sa ikatulong siya yun, pwede pa ko na magbuntis according sa OBGYN. Unya, siya akong gipa-decide kay, siyempre, ako man ang naay problema. Kaya every time na magbuntis ko, musaka akong BP. Unya, muna siya nga, musaka akong BP niya. Kung ako ko'y maintenance sa ako ang hypertension niya. Kanang ato nga time, nag-ingot ako na, Han, ang saman niya. Ako matitubag ni mo, ito po ka. Sago, ito istorya mo ngayon siguro dili na lang namo i-risko ang iyang kinabuhi. Siya man gud mo'y risko gyud. Nasa kong kasing-kasing nga kung mo ni gihatag sa Ginoo sa moa, patod lang gyud is what kanang walay kusmod ba yung nana kay. Kita lang gud nako na kung mo risko kami financial, kinahanglan mi mo rest sa finances. Aside sa finances, apil ang kinabuhi ko yung risko yung nana. So sa ko gitawat na lang din namo nga tingon ko saya mo ginigihatag sa Ginoo kung muhatag mo gani ang Ginoo ikatulong at chance dili na gipray na mo dili na kana bitaw rest ang niya ginabuhi kay katong ikaduha niyang pagbuntis oras na lang ay ligas bakit pa sa doktor oras na lang yung ligas kay nalangan-langanan pa siya ingon ang doktor na dugay-dugayan pa ni dala diri sa hospital sir itong wife hindi nagbuhi nalambok siya pag-ayo kay murag ang tubig isa ka na sa baga niya Ang placenta, ang baby, hapit man iguwang sa placenta. ito gidali sa cesarean niya ito nga sa ko alam ko kanang nanay ang kalipay nakuha na magiging ko ang Ginoo ray magkatag ko kanang tinuod ng kalipay na satisfaction dili lang gitag ko pero lang pagpangalagay nato sa Ginoo bisan og may anak tinuod nami mga bata karon duha ang mga pagmangkot mo bata karon ikuan naman po sa Ginoo kana sa nga na bitaw ang longing namo sa una Pag-ipulpil lang yapon sa Ginoo ba? May mong makontento ang tainaan niya. Ako, ibutan ko sa kasing-kasing sa una-una yun. Dili i-compare ang akong kaugaling sa uban. I-compare, kung
times nga magtanaw ta sa uban nga kompleto na ilang nilo na pero ang sa ko lamang po kay ang butang sa Ginoo sa kuan kana bitaw mahimong makontento bitaw kita mahimong makontento yatag sa Ginoo dili ka maglong sa uban i-compare mo kaugalingon nato sa uban dili i-compare mo ang kaayo sa Ginoo yung sa kapag kanang naay yun sa kapag-aliman sa Ginoo. Grabe gid sa una amo ang kasinatian struggle sa una sa pagtubig niya. Kaya lagi kay pag-upang panakaman nila, si Joy po, sa pamilya kay Estika, din pa sa pamilya trabaho. Ako, kamay ra po og ganang naishildo, yung anak. So, grabe gid kalisod. May time nga siya maghilak, ako naghilak po. Nagkatubang may duha naghilak kay Ingon ko nga, hindi mo i-desire na ko, Lord, ka kami yun. Yung nana mo ang, nana ko ang giingon, sorry siya. Muna nga, sa grace ni Lord, sa karon, kaya mabutang ikudlo ang Ginoo kay ikan pa sa wapa ko maminyo, eskwela ko mi. Eskwela pa ko, kalisod, kasanakan ko kalisod, di ko na pa. Muna nga, sa grace ni Lord, katutan ng mga kalisod na ang masinati. Kuan na po to sa ingat anong paagi ra gyapon sa Ginoo nga mahimong strong bitaw kay tamo ang kami niyon grabe ka namang naging Pagsulay. pagsuway Wow. Wow. wa ang Ginoo ingon siguro sa kami niyon wa ang Ginoo isod tayo dili gyud may sura ba kay ay mga panahon kami ingon nga laki no namang gyud na mga desire po gusto na mo nga may mahitabo niya sa asawa na ko na pero ibutang Ginoo sa kasing-kasing kana nalan sa ito ng ato ang asawa na ingon anak mo ni gatag sa Ginoo ingon anak dapat pagid kuha ang Ginoo ni Lord kaya kung ako lang ang galingon kay Fred, tapos ko'y init, pagkainiton sa ulo, ngayon ko nga, huwag yun ang Ginoo, sayang Ginoo rin mo ay makatubong, may mong magpaubos, may mong usabot sa parang sitwasyon sa Ginoo. Yes. Yes. Ako nakaka-process, naka-learn ko kay ako sa una panahon na bitaw every time na Mother's Day na may special occasion, Mother's Day na di ba mo magid ang pagnaandar nga papuon sa tubangan nya every time na muhatag ng flowers ya pabakubon man ko nya kita may muhatag na flowers wala akong bana wa ko'y anak nya ang katong ko na mo may muhatag nya pabakubon ko kay inahan naman ko kaduhan naman ko ang first baby na mo sis ma'am is lalaki. Second baby na mo, babae. Ya, pagkupan ng yun kay naka-experience na kita nga isip ko sa kainuhan. Every time na makakakita ko sa mga hatag, mga anak, mga budunod ng lang, naagit ang kasing-kasing ang emptiness. Naagit ko na mag-ikot ko bitaw nga Lord, desire man ko Lord. Sa unang panahon ako mama, ingana ko nang hitabo sa akong mama sa una nga bakit ako may nagatiman sa akong mama sa una kami kay harawan mi kay igsoon upat-unta mi pero tagon pa pud nako masabtan kay sa unang panahon man gyud mag nako kay ubos sa akong mama kay bakit anak ko nga nakuhaan siya pero sa ako na dai nga experience diha pa pud nako nasabtan nga mao dito na ato nga akong mama tungod kay high blood ko dai siya dapat kay ubos nga dugay na kong gigip sa akong kasing-kasing sa kanahan sa dihan nahitabo na ako nahimo na akong inahan na-experience ko na ako dito na ako nasabtan yung ato nga paagi na-release na ako ang forgiveness sa akong mama ato nga panahon naghila ko sa Ginoo Lord nasabtan na dai nako nga ako ang ipugos ang akong kaugalingong plano wala jud ko'y mahimo kay ang akong kinabuhi, ang kanan, everything nga naa mo kung dili siya in line sa kabubuton sa Ginoo. As in magkaguliya gid ang amo ang kaminyoon, ang among relasyon. Kay ako nako galing kinaiya, ako siya kinaiya. Sa finances na mo gamay.
Ya, kato nag-ipon na gyud ni, ang primero kung gito nimo is pumunta first ang anak, or may anak, ikaduha kanang finances, ikatulo kung atong mga kinaiya. Na kana bitang pagkaluuhan. Eh sa bag-o kami, kanang luuhan mo gud ko. Di mo gud ko istoryador niya. Siya kay mubahak-hak, tawa kasi bitaw istorya ka murag wala lang. So kami, ako sa isang panahon, pag mahiubos ko niya, talikod ako na wag istorya na mag-serve ko niya, hukaran, at imanon, pero istorya, yung isa nga, han, kinahakan ka mo timog. Namunakaw na lang siya, dito gabi, ako akong luha, ika, uli niya, na ko yelupad, as, excuse as siya sis, kaya hindi na mag-COVID. Na ko yelupad, magsuwak na ko dito sa kumangkay ubos niya, na, back to back, so, suwak ko ni ko dito. Yung pagkakuman, butangan ko na kong Bible verse. Yung pagkakuman, ikabot na niya, mga na din ko, kama na, basahan ko, anak ko niya sa una. Matra dahil siya, isan ako na ko. Luha. Yung pagkuman, ikuto sa luha, may ngon ko nga, han, ang binang ka ng yellow pad, sunog na. Kay, ang ako man is maka-pour out ako sa akong paglaki niya, kung kahiubos, yung pagkakuman, ipasunog na ako kay, di ko gusto nga na makahibaw sa amo ang problema. Nga, may ubos ko niya, naog na dahil ko, ikabulitag sa'yo, dahil ko sukod. Pag mahanaw na dati ng mga sangkot niya sa kanang paliwat na mo, sa gusto ko nag-ibot, ibot ang taman, ang kahiubot, ang kanang kay dili mag-open sa iya, ha? Muna problema na ko sa una nga, Lord, tabang ni Jaco Lord, kung saan na siya kung kasing-kasing maka-istorya Jaco niya. So, may mga panahon po na occasions, labi na ka na, Times Day, birthday, niya, muna akong giingon nga, na ko'y envy and jealousy kay, is open ako sa Facebook. Hala, ako mga kakupan, grabe naman eh. Flooded of ka na, mga chocolates, flowers, and yung halbali, ako bisag-usang wala. Kung ano usang gagalingon, ito nga, ya, ang nga, han, talagang ipog po. Nakapag naman nag-ipog po sis. Well, we're smiling because we can understand you. So, bako kami yun, mauwa pa sa bana, hilong-hilong pa, nga, katong sa panahon nga, wala na may pagwa naman to among baby. Nga, accept naman ko na ako kay Lord, i-story si Lord sa kuha, sa kasi ko, sige Lord, i-accept na ako Lord. O dako lang kong pasalamat Lord nga, akong prayer name mo is, mahimo kong inahan, maka-experience mo kung sa din pagkainahan, mahimo, ang kanilang motherhood. O mo ito nga, huwag akong ipasalamatan sa Ginoo, nga naka-accept ko ato, Mrs. Kim, Ma'am Rose, Ma'am Agnes. Kanya kami na po sa stage na mo, nga kami na lang duha, nga naka-surpass niya ato nga pagsumay sa among anak. Akin na po sila iya na lang ipon naman. Nagumagumag ako sa among Panginoon. Ang natin sa akin na bitaw. Ingon ako mga kauban, mga kaubang maestra. Iyahin naman sila video surprise. Niya ako kay, Ma'am Joy, o sa gitantag sa iyong bala niya. Okay naman. O, nga na bitaw niya. Ngayon, supo niya. Sa dito na may kuban. I-surprise mo. Uy, lagi na food. Birthday mo. Anniversary. Ako'y muhatag og gift nga. Tagay po tag flowers. I-surprise mo. Uy, lagi na po. Ako'y mag-hikit. Surprise to myself. Ito nga. Istorya ko niya. Nga. Ang tubag kayo. Tubag niyo. Nga. Bahat. Nung ba ka na ang imong gumasan. Ako, ang tubag ito, ang ging na siya na. Ako lahit ko kay sa nga wala ko pud may maana di ko na mga surprise. Lagi na ang pamilya mo wala gid ang surprise. Kunya ang hawa mga ginikanan nakita na mo ang pagatiman. Kag bitaw ang paghigugma ipakita niya sa pagatiman. Every day, di ba? Yatiman ka na ako. Every day is Valentine's. Every day, giisip na kong Valentine's, ipangga ka na ako. Yatiman. Una nga, kaysa, naman ko, makita kita na sa social media no, nga, aguban, lagmi kahit to. Lagmi expensive lagi panghatag pero likod ay anak na kung adlaw ilang ipakita ilang sa kuha wala kay ko mag-focus anak kay dili kay ko magsilos anak kay para nako pwede ako pag ipakita nimo kung
sa imo ano pagkatiman pag-care sa imo so ganong kinahanglan Ay, yung gibutubag si Sir Steve. Uy, ang kinahanglan mag surprise yun na sa kuan ko pre ako ang kuan hanto na ana na siya niya atong pag Valentine's ako na to isugdan na ako i-pick up lang to na ako ang mga flowers niya ramon sa mga malayo Nausa pa jud ko kadawat niya sa among panag-uyab nausa pa jud ko kadawat niya og rose nya ini nahiba visit na ko sa ilang balay inibot ra ito sa garden ni nanay basta mag-visit na ko na siya og kutsilyo si nanay magula ko na ayay ang akong rose na poy ani mo magkuan impas ron mato na ko na bawang nga nagdala siya from Pilar, na swerte Pilar, padung sa ubay, gidaniya ang roses ba tuhan? O tulong ka roses, gidaniya. Namo, majud ko ako nadawat sukad-sukad. Nga, karon, katungba ko karon, nga Valentine's Day, ako nag-andam na ko flowers, ibutang ang skyflakes, ng milk na pang-adult plus, niya, kay amo siyang i-surprise. Niya, pang-ano na ito, na-surprise mo ko. Okay, first time man nagitagaan ko niya flower, fresh na fresh. Fresh buginiya gikan sa iyang garden. Pero is kay ana nga ako pod tutulungan ko sa Ginoo kay sa una manggod magloon ko ana nga makadawat ko fresh flowers, chocolates, nya ko nga i-surprise ko kuhan. Pero itudloan ko sa Ginoo nga I've learned to be content na in every circumstances muhatag man sa nako og buwak ko dili naka-learn ko na Lord it's already a blessing for me it's already an everyday gift for me nga kung na ako'y bation luton ko sa kumanang magkaon ko ng water manglaba siya magluto siya tanan iyang kanang masakit ko iyang kanang bitong makadlaw usay nga mo sumat akong high presidency makalipog bangon sa kita na ko siya pukawon nga makamatipod sila nga ni mata ko makalipog sa bangon sa unsa man kay ko nga lain akong katututo nang inom siguro ko pa ng lukewarm mag-init lang ko sa ako lang kana bitaw simple gestures pero filled with love and care mo nang gipasalamat atong nangutan ko niya nga han kanang aside sa ana nga flowers maihatag ana bitaw maibog ko sa uban nga han kanang gusto ko ani kana bang pagpapahi ko imong asawahan uy it is natural. Yeah, I feel you. Sing na Ariel ana bitaw maibog ka kay sa unang panahon wala jud kang ingon ana nga lahi naman to pagpapahi ko imong asawa kay at least na mo magpasiksipon ko nakoy bag ana nya. Pero salamat po sa Ginoo nga sa kadugayan nisubot na siya. Sige kanang pagpalit ana niya. Nalipad jud pag-ayo. Pero ang pinaka-the best yun nga aside from material things nga nagawat na ko or is ang iyahang yung pagpangga, pagkatiman, pagbadlong. Usay badlongon man pud niya na koy mga kinaiya nga dili maayo. So mo na pasalamatan gid sa Ginoo nga I learned to be content yun nga. Kana bitang silos-silos niya. Naputoy ka usa nga tungod sa akong kay ubos niya, nilakaw ko gabiing dako. Abi niya asa ko pangita niya dito ako sa likod sa among putahan kung dako ko ayo ka nang dahon dito. Ito may jud ko niya. Sige sa pangita ako po sige po pangita ko asa sige sa pangita mga ganaro ko niya ako kinasakpan man ko niya. Sa isuhan ayo yung pinaiya kay kinahanglan sa mga bata kita set as a good example ta niya mo pa ako naka-learn ko nga kanang inanang kinaiyahan ug tango na siya nga kinahanglan open ko sa iyahan niya sa unang hilumon karon natudloan na pud ba na kinahanglan di ay nga mo open up jud ko niya para masabtan ko niya kay di ko mo open up niya dili man siya nga basta-basahon lang niya kung nga basahon na kung siya ako mga libok sa karon sa ko nga kanang kita masilot sa kung sa naa sa kwala na ko kinan ko niya nga ayaw kasi na kung sa man ang mga stop comparing yourself to other people. I also comparing my husband to other husband. Stop na ko siya mag-compare. Ingan siya nga, nakaka-learn ko nga, instead of comparing yourself, your partner to other people, compare how God blessed you sa una o karon.
kung unsa munay i-compare nimo kung unsa mag-atiman sa una sa Ginoo gibless gilag comfort gisuportahan gisustain kana mo i-compare karon kung wala kang gipasalamatan sa Ginoo nga bitaw Lord no I am so much blessed mo gid Lord i-bless ko nimo sa kabana nga kanon na ama ko siya character sa panahon na kagaya na ko nga og kanang sa puton siya ang asawa gyud mukalma gyud ko kalma jud ko na. Kay ba na po kung aso siya sa puton, kanang gutumon siya, man nating sakop niya pa sa gutumon siya. Na, learn na ito po, si Ma'am Rose, niya. Learn mo po na magpasalamat sa Ginoo unsay naa namo. Yes. Kay ako, mag-pray na That's the most important. Yeah. May mga kumpleto na unexpectedly, naabot ang mga pag-umangko ni Steve sa amoa. Ang first, babae. Then, pagkahuman, naabot po ang manghod. Kanya na-amaze ko ba ko, Lord, kanang grabe gid imong pamaagi, Lord, no? Your ways are higher than our ways. Your purpose are higher than our purpose, guys. Both man sila managsun, babae o lalaki. Pila man ilang edad katong naa sila ninyo? Ang babae is 5, naabot siya na mo 5 years old. Then ang lalaki naabot 4 years old, 5. 5 old guys. Wow. Naabot siya katong sa ang kinamagwangan naabot sa mo kinder siya sa Balikasag ko. Then ang lalaki naabot po kinder po siya. Karon ang amo ang pero nay mangutana sa amo si Ma'am Rose, say mangutana mo kinsa yung mga bata. Mingon jud ka among anak. Yes. Among anak. You Kaya don't need to baka explain. Yeah. feel nga wala na mo sila giisip nga among anak. Though, by blood, pero thank you Lord, dili raman siguro. Kaya na may ma-question man gud sa ako nga, kanang joy, kana bitaw, bumagako na sila, mauni, ma-question na, nabutan na question mark ba, na ko nga, ako lang ibuta, ako lang sa atimanon, maghat-suporta, gugma, si Lord na mahala. Kaya ingon man ang pulong sa Ginoo nga unsa imong gitano mo imong aninhon kanang mahal pagkatiman ito sige mong bahala kaya among gipakita nila nga gilab na mo sila do dili ko tinuod nila nga inahan pero gilab na mo sila as amo ang kaugalingon gyud mo na nga mo ang salamatan pud sa Ginoo na mga experiences nga na-encounter na mo nga naka-learn po ni everything happens for a reason. There are no coincidences. Events are given to us to learn from it. Pagtulo sa Ginoo para mag-grow po ni ang among relasyon. So, mga pang experiences nga common na mo nga na-encounter na mo. Ma'am Joy and Sir Steve, how old are the kids now? Ang babae, karon graduating siya sa elementary. Tapos ang lalaki, grade 4. Oh, that's nice. Thank you for sharing. That was an amazing story, and your faith is just amazing. Thank you so much. BFF, do you have additional questions? I'm good, guys. BFF, Thank you, Ma'am Joy, for sharing. thank you. BFF Ness. This is for Steve. Yes. I know na dili ka particular about, special occasions, but I just wanna say, na-appreciate na ako nga you've learned after a while, di ba, na you are giving flowers na for the recent one. Because that really is something very important po namong mga babae na og special occasion, mo make time good mo and mo give effort. Yeah, that's really nice. But I also have an opinion, pero mas ganahan ko adtong everyday ko hiluton. Good na siya. Nice food na. Yeah, that's nice food na. Natutuhan ka, nice food na. Akong husband man God is not also a flower person. What about, can I just buy a flower, honey, and just pretend that you hand it to me? But anyway, but every day good, automatic yun na iyang kamot magmasad-masad sa akong likod. So, ay ko nga, this is more than flowers, every day. You're so blessed, BFF.
Yeah, but it's good also to receive a flower on a special occasion also. Yeah, na-amaze ko niya nga he learned, you know? Yeah. Kasi, di ba, like, she was telling him a while ago na, you know, I want this, I want that. And flowers is not too much, you know? It takes a lot of effort, Yeah. though, to some people. Pero I'm na-amaze ko niya nga he learned. You know, he learned to give what she wants. Kaya murag something special mapud na, di ba? Na pagbigyan ka sa what you want. Yeah, that's I appreciate Oh, that. thank you. BFF. And also, na-amaze and I appreciate Ma'am Joy na i-voice out yun ditaw niya yung gusto. Yeah. Kay dito Ah, kasulti nga na nga han political flowers han yes, that's important. Yeah. kay kita mga babae usually gusto na nato patag-anon natong mga bana unsa atong gusto, but for Ma'am Joy, really appreciate for doing that, Ma'am Joy. Yeah. Yes. Nakameron Amazing. na ko ana sis. Dili man gud ni siya showy. Nya ako kay wa man ang wala ko nakita sa akong ginikanan. Gusto ko ko ma-experience niya. Kani siya kay wala man niya siya nang kanang haghag, nya kanang agbay-agbag niya. Kana bitaw mo ko niya. Ako gusto na ko nga mahitabo sa kuha niya. Every time na mulakaw siya, dili pa mulakaw, ito nga han na kay dilintan. Oh, yaw na kanang nako niya. Oh, dala lagi ana. Oh, kiss siya, nako na pod. Oy, nakanalitan. Okay, so po, ikabot na po niya, ako na po yung kiso. Ako yung nag-initiate nga, gipakita na po niya nga yung anak ko. Pero nakasabot na po niya kay sa ha. Wala man siya sa iyang pagdako, wala man na experience niya. So ako, gipakita na po niya, and unsa siya, nasakto na lang po na ko. Yes, BFF Ness. To both of you na you are learning after all these years na 15 years na mong married. Kuan kanang admirable kaayo nga willing mong mo learn to each other's wants and needs. Yes. So that would be very nice nga ma-learn natong tanan namong tulo and also our viewers nga you know still in the process of learning what each other Yes. wants. Yes. So it's important, Thank you for ladies. sharing. Yeah, it's important, ladies, to voice out. Ha? Dili maglodo diha. And Yung also, I gitna. like the part na she writes it. Yeah. I like the part na she writes it and put Bible verse on the end, no? Yeah, no? It's so cute. So positive. So cute. So nice. Okay. All right. Moving on. I have my second question to you guys. Okay. Okay. What obstacles have you encountered that prevent you from feeling content, and how do you overcome them? Obstacles, ako kay kuan yapon ni ron LDR gyapon ni. Kay ako naa sa Balikasag man ko na-assign, Balikasag Island, siya naa sa mainland. So LDR gyapon ang among relasyon. Siniman nag-uli. Sinimanag. O siniman nag-uli gihapon sa una, sa dito pa ko sa Cebu, sa usa ka tuig katulo kami magkita. Kanarang na ay November 1, Christmas o vacation. Yang karon, every weekend magkita kami. Ya, kung kanang ang bawod sa Balikasag, kung dili maayo, di po di mauli. So, ang obstacles, distance, samuan. Okay. Pero salamat niya po sa Ginoo nga bisag distance pero sinimana na. Magkita namin kada semana. Yes. Sino karon sinimana na. Distance then time and communication. Kaya sa Balikasag manggod ang hingay ang signal adto. As in 10 years naman ko sa Balikasag Island. Abot na ko dito is kanang wala pa nga signal, wala pang piso wifi. O niya, daan akong inform sa mga kakuban nga way signal adto niya. Uban maingon nga Ma'am Joy, ang Balikasag Island kay makagubag relasyon. Tungod kay sa signal, internet, wala pa ng panahon. Ang signal matagwa pa kag anak asa pangitaon ang signal. Mao na nga siya, nag-istorya mi nga. Mao niya ang sitwasyon sa Balikasag. Distansya. Tapos ang signal pagsabot ka daan nga gusto kang kontak,
mo makunta, ayaw lang kang hubos kay ako pa lagi ko nga makagubang relasyon, dagang nagbuwag tungod ana may signal. And kung siya po, nakasabot ra po siya kay sa balik sa kato, communication ng gyud. Ang signal ba wa internet nga kana og manawag, mga choppy pagod, di pa kita kay wa pa kayo I love you, wa na signal di ito. Wala ka siya distance, time, yang communication. Sa time po, anytime aming kamunta, di ko diya kadagas ko di ko nakatawag kay distance man ang time po. Pero sa mga po, okay po na ang distance time, relasyon kay mo ba ingon layo ra ba mo? Unya kanang ang kamingaw may gahom. Daghan mga inana. So inana ko pero yung previous sa Ginoo nga ang among relasyon is ay distance na mo ba? Distance pero nagsabot na midahan. Nagsabot na midahan na bisag wala communication pero nagya po sa mga kasing-kasing nga ako kasing-kasing una-una nag-communicate so wala ingon nga ano ba tawang istorya gyud. So manang salamatan sa Ginoo nga kana sa amoa. Wow. Overcome. Karon na overcome lagi po siya kay na kana kuan. May bisumay pa ito. Oh. Canada. Pero mas pintahan na lang yung So, kay so guys. excited na mo inikuan. Uy, week na po. Nagkita na po ni. Wala na mga uyab. Wala na mag-uyab. Ya, kanang ipuni na mo kanang karon kay naa na may signal. Kadagang ugnay ka lang ay nga makaistoryahan ni ana na kung hitabo sa akong event na ko, istorya na ko niya. Siya po, may istorya ko na ko sa dugay kay di magbungan og istorya kay kumusta man kahan, kumusta may imong trabaho, kumusta man ka diha, naa mo kumustahan time sa Wow. That's nice. Wow. Okay. That's very nice. Any BFF? I'm good. You good? Okay. Okay. So this, yes, BFF-ness. So karon every weekend I mean ang inyong signal okay na. Bintahan na ba or wala mo gihapon? Ang So every weekend, communication ninyo bintahan na gud karon. dili kay maklaro. Di, ang inyong communication okay na karon. Okay na. Oo, Okay na oo. yun na. okay na may signal ato. Oh, okay. Okay. So this would be my last question to you guys. Unless my BFF has additional question. What daily practices or habits do you use to maintain and enhance contentment in your relationship? Practices nag-istorya mi ni Steve nga gikan among nag-istorya dito ba na gikan sa sinugdanan hangtod karon unsa man ang mga gihimo namo then ikam api sa 5 C's una is Christ-centered marriage o pinaka-importante sa among Christ-centered marriage. kay wala pang Ginoo sa among kinabuhi. Okay. I-practice na mo nga everyday, center gid na mo sa Lord. Pray me together, then Christ-centered relationship, then communication na mo. Nami open and honest communication. Nice. Kuya ko niya, di lang kayo mo-communicate, pero honest, pagkasayahan na yung debate, tapos siya di ganahan ako, masulti siya na ko, makoy di ganahan niya, masulti ko siya na ko, niya, open, na kung may mga mistakes, sultihan ko niya, and ako po, masulti ko niya. Nami open and honest communication, then practices ko na ako nga sa nami common goal. Sa una, ang iyang interest, ang akong interest, dili pareha, dili mag-match. So, marami ka appreciate, I've learned na kung sa interest niya, kung sa goal niya, ako na pong gi-embrace. Like, sa amua, kanang mga plano, kung na mga decision making, mo sanghid sa ako niya. Siya po, sanghid sa ako na ko. Kaya para nga, ang among goal, ma-achieve na mo, decision making na mo, na musik me nga Lord, imaymon ko niyahan pag-pray, mag-pray ko, then mag-storya ta, kung mo pag niya siya ibig sa Ginoo, ano among gina-practice, then Wow. practice po niyo, na may commitment.
Nag-practice na ko nga ako na ko'y trabaho, siya na trabaho. Ako sweldo, ako siya sweldo. Yeah. Abot pa niya sa mua. May mga panahon nga May symbol. Si Jaime, pre, dili, part na sa mga daily practice. Si Jaime, ang income. ako kasi sa among finances. Ako'y magkupot sa akong sweldo, hindi magkupot sa iyang sweldo. Pero, yung ay me, example, wala ko, na siya, mangayok ko. Napag siya, mangayo ra ko niya, magsabot kami sa finances. Then, magsabot din niya, mag-save sa ani. So, mo ni amo ang kuan. Yes. Na practice sa amuan. Practice po na ko nga, bisag na ko trabaho, I've learned nga to honor him. I-practice na lang ko nga, sa matag decision, mo submit ko niya. Kaya mo magikod na yung itong sa Ginoo nga, wife, submit to your husband. Nung siya, husband, love your wife. So, mana, every time na mag-may pride, usaka, pero paubos ko, I've learned nga, paubos ko nga, submit ko niya sa mga matag decision. Then, you've learned nga, muna siya practice na mo, sa amuan. Wow. Thank you so much. It's very nice, no? Wow. That's your 5 C's, right? 5? Oh, unless contentment. Napatay ko siya, contentment kay i-practice na mo sa ihatag sa Ginoo sa ako muna among pasalamatan. Dili na may mangandoy pa sa mga butang nga unsa pa. Kung ihatag sa Ginoo, magpasalamat kay dili ko. Na-learn na ko ang weekwan sa ni sa mga sa Philippians 4 verses 11, 12, 14 na I've learned to be content in whatever circumstances, either having plenty or wala, may anak o sa wala, may naman may finances o wala, mana mo ang we will serve the Lord and we will continue to commit each other, to love each other, for better and for worse, in sickness and in health. That's so nice. Thank you so much for sharing, Moms Joy and Sir Siv. Thank you so much. That was your amazing love story, guys. Thank you so much. BFF, do you have any question? I'm sure. Yes, BFF can. Wala na ko nakuha ang 5 kasi unsa kay pwede i-recap, Ma'am Joy, ang nakdungog ra nako Christ-centered communication, common goal, content. Unsa ang isa? Commitment. Commitment. Okay. Thank you. That's Oto siya sis na amo nagi-commit nga commitment nga everyday decision making magkuan jud ni makastorya jud ni, then I commit myself na respect na ko siya, respect ko niya, respect ko niya. Kaya ana amo Very inspiring. Thank you, Ma'am Joy. Very. And see you. very, Thank you so much. Yes. Amazing. BFF Sorry. Agnes, you have something to add or ask? Oh, no, I'm good. Thank you. Okay, so that wraps up our conversation or Q&A. Thank you very much, Cass, for leading that. And for our lovely and inspiring couple here, Steve and Ma'am Joy, thank you so much. We a wealth of wisdom nga nakuha sa inyo karong kahapon. We are so much blessed. Daghan kaayo. Salamat kaayo. Thank you. Pag sa mga same pod sa inyo nga situation nga walay anam. And also sa naamoy ganahan nga i-greet, please proceed. What are the questions? No. Nami gusto nga inyuhang mga Shout out diha, ma'am. Mga shout out sa mga nananaw, sa mga Karel, mga nagtanaw, Karel Talks fans. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Yeah. Continue to follow. Salamat na po kayo sa inyong pag-invite no, sa kanang aron ako makashare po sa mga kwan. So, mga kasinatihan no, sa pinagpili.
kami niyo taon ni may dito. Daghan, I'm sure, sir, daghan kaayo mog na touch with your story. Sa mga followers and friends na ko diha, thank you so much sa inyong pagtanaw. Daot nga kanang sisingana na kanang inspiring para sa inyo. Thank Dahil you. po nakuha na lesson pa yun. So, pasalamat po ninyo, Sis Kim, Ma'am Rose, Ma'am Agnes, sa pag-invite, for giving us this opportunity to share our story, how God sustain us, hold us, and build our relationship kauban si Lord. Kanya pasalamatan po mi sa amo ang mga pastors na nag-mentor sa amuha, sa mga pastor, sa mga Mrs. Kim, kasi Mrs. Kim, one of our mentors ng Mrs. Kim, mo share mo po niya sa akong mga problema sa unang panahon, mga pagkilang, si Mrs. Kim, kay ba siya sa among story ni Sig. Kanya, pasalamat min sa among pastors, Pastor Iboy, Pastor Richie, sa mga kauban sa simbahan, mga amo ang relatives po nga nagsuporta po namo emotionally, physically, sa mga prayers. Daghang salamat sa inyo hapon nga kani siya nga pag-invite sa program, Thank you this so program. much. Thank you. God Okay. bless. We appreciate both. Enjoy each other. Enjoy your Sunday. Yes. And Bye. Thank you so much. okay, salamat kayo ha. Thank you. Okay, ako na yung i-remove. Thank you. Hello, mga dear. Hello. That was another nice episode. Oh my God. Amazing. Amazing. Thank you so much. Amazing kaayo, di ba? Daghan kay tag mga napulot na lessons. And at this point, it's time to share what we've learned, what we picked up. So to start with, may I call on BFF Agnes? Thank you, BFF Kim. On this episode, we've learned so many things, so many Bible verses that we've learned. For me, there are 5 things that touch my heart. Number 1 is be contented to what you have. Number 2, never compare yourself to others. Number 3, have openness to each other as husband and wife. And then number 4, never ask God, never give God a question mark when it's already a period. Wow. I love that. Sometimes as human beings, we tend to ask, why is this happening to me? You know, there's already a period. We should just be quiet and listen and meditate. What is the message? And then number 5, love prevails. So no matter how big, how large, how hard the obstacle can be, love always have the power and love always wins. Yeah. That's it, my BFFs. Thank you, BFF Agnes. It really shows that you actively listen to our couple. You did such an amazing job. And your turn, Cass. I know you paid attention really sa ang guest Carol. I did. There's so many things that I've learned from them. And BFFness, you mentioned most of the most of them that I want to mention. You mentioned them. Thank you. And just adding one thing is, I think you just have to accept the flaws of your husband. You know, acceptance who they are, not to compare your husband to others. Diba? So that one, it's very important. Kay, you know, sometimes, laming ito yung anak akong husband, laming ito yung anak. So they learn to accept kinsa good si Sir Save, diba? So maupod na. And their faith is so amazing. You know, believe, grabe. So if you really put God in the center of your relationship, nothing goes wrong. True. I agree. Maulang to ako, BFF. Thank you so much, Cass. Salamat kayo sa imong i-share. I agree with you. And you really did a good job in asking questions. Thank you.
Give it up. So, sa ako, ang pod, daghan ka ko na learn. So, inspiring and eye-opening yun di siya nga episode. And gusto lang, nag-note ko din, I love when Ma'am Joy said that the Lord gives and the Lord takes away. It's a Bible verse and it says there, the Lord gives and the Lord takes away. So, blessed be the name of the Lord. Kanang siya man naghatag na to, napod siya right nga mubawi. And we cannot say anything against it. Okay? He is our God. Diba? Mhm. And God's ways, ingon pa ni Ma'am Joy, God's ways or plans or purpose are higher than ours. That's why we don't have the right to question Him. Kung saan gialaw niya sa itong kinabuhi. And another is, you also mentioned it, that the key to contentment is acceptance and also thanksgiving. Thanking God for what we receive and for all the things that He allow in our life. And that's all. Thank you so much. I hope daghan na learn po na nga to ang mga viewers. And as I said ganina sa pag-start, we will have a raffle. And we are going to raffle katong mga names na nag-comment sa ato ang episode karon. But as I see it, murag gamay-gamay pa. So we will give you a chance to comment down below, share your experience, share your learnings, and we will have a cutoff maybe 12 midnight today. And kung unsa ang mga names na nag-appear diha, we will going to draw that. And we will announce the names or the winners later. So is it okay? Thank you guys, and thank you to all the supporters nag-support sa Kareel. It's our how many months na? Pang 7 7 na ni nato. Mhm, Amazing. 7 months already. So amazing, and it's our 39th episode. So thank you so much sa supporters. Thank you sa prayers, and I hope we inspired you, and that's our purpose, to inspire you, and we keep it real. We're giving you the real story of our guests, and hopefully you will learn from them. Yeah. And to give the opportunity to BFF Agnes to announce that we have something new. Our channel, BFF. Please do the honor. Yes. Yes, I would like to announce and proudly announce that we have our YouTube channel now. It's the Kareel Talk. And you can see there's one video pa lang na download, but this will be downloaded after, maybe like tomorrow. So hopefully Yeah. you guys watch and Yeah, and please please subscribe and like. subscribe. Mhm. Yeah, and Then share. comment Thank you also so on our much. channel. Yes. And also, I would like to thank you guys, my BFFs, for doing this. Because I know you guys are the pillars of this live that we have, this podcast. So I No, appreciate you both. we support each No, you guys did an amazing job. Thank you, mga BFF. I love you both. Thank you so much. other. I-shout I love you too. ninyo mga viewers ganina. Their names popping up ganina. So, well, anyway, Mga analysts. yes. Wait, Kanang dili now revelation. Mm. Now Ha? revelation. It's weird. The name popping on my end is Rosel Pama is watching. Rosel P. Cometa's watching. That's the only I thing know. popping up. There's no name. I know. Sorry. Nag- I know. I can't see Showing names who's too. watching. Yeah, I saw it too. si Galviso, David Yenko is watching. So sa tanan nga David. nag-watch karon, daghan kayong salamat. So please don't miss the chance to be included in the raffle. Comment down below and we will have a surprise. So thank you so much. Happy Sunday. God bless. Happy Sunday. Happy Sunday, everyone. Till next Bye. time. Bye.